Mas pinasama ninyo ang institusyong sira na. Ito ang mariing reaksyon ng kilalang political strategist na si Malo Tiquia sa desisyon ng Kamara na suspindihin si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ng 60 araw. Sa gitna ng lumalalang kontrobersya sa umano'y bilyon-bilyong flood control scam na kinasasangkutan ng ilang mambabatas. Sa kanyang mabigat na pahayag, tinira niya mismo ang institusyon. Ito po ang post ni Professor Malo Tiquia. Paano mo aayusin ang isang institusyong sira na gaya ng House of Representatives? Question mark. Hindi yan sa pamamagitan ng pagpapatahimik kay Representative Kiko Barsaga. Diniretso rin niya ang tanong kung sino talaga ang sumisira sa Kamara. Siya ba ang mas nakasira kaysa sa institutional na pagnanakaw? Grabe, oh. Systemic ang pagnanakaw sa Kamara. Yan ang sinasabi ni Professor Tiquia. So, ang nakakasira, yung pagnanakaw o yung nagpo-post lang sa social media. Ganyan din ang paliwanag ni Congressman Libeste. May kasamahan tayo, marami tayong kasamahan, nasasangkot sa korupsyon. Yun ba ang gusto nyo? Sabi niya. Ibinunyag pa ni Tiquia na umano'y lantad na pagtatangkang patahimikin si Barsaga mismo habang nasa sesyon. Habang tinatanggap niya ang desisyon ng Committee on Ethics, pinatayan siya ng microphone. Ganyan sila sa bahay ni Sandro. House of Sandro. At ayon kay Tiquia, ang mismong hakbang ng mayorya ang nagbigay ng mas malalang pinsala sa institusyon. Sabi niya, sa ginawa ng mayorya, lalo ninyong pinasama ang institusyong sirang-sira na. Sa huli, nagbabala siya na ang desisyong ito ay may epekto na malamang hindi nila inaasahan. Ito, sa ginawa ninyo, sabi ni Professor Tiquia, magiging household name si Barsaga at icon ng Gen Z. May post na nabasa ko ng Billionaire News Channel. Pahayag ni Congresswoman Janet Garin. Sabi niya, the House is silently working to mend the damage. Pilit na ibinabangon ng Kamara ang nasira nitong reputasyon. Maganda sana yun. Kasi inaamin ni Congresswoman Garin na sira ang reputasyon ngayon. Mababa ang reputasyon ng Kamara. Pati si Speaker Bujidi, pag upo niya, as Speaker of the House, inamin niya, they need to do something para mabawi ang tiwala ng taong bayan sa Kamara. So how? Ito, suspension ni Barsaga para patahimikin siya at wala nang nakakasirang post na mabasa ng taong bayan. Ano sa tingin nyo? Makakabangon ba ang kanilang imahe o lalo lang nilang sinisira? So, ang daming mga kongresista na pinangalanan, nilista ni Saldico, top 51 officials, government officials, kurakot. Baliwala lang sa kanila. Number 1, presidente. Pangalawa, yung matandaanan ko lang, pangalawa, first lady. Pangatlo, Sandro Marcos. Pangapat, Martin Romualdez. Panglima, Yeda Romualdez. Pang-anim, isang Romualdez sa anak. Dinata ni
Basta, anak ng Romualdez. Pang-7 si Saldico. Ang pang-8, I think, nandyan si Boying Rimulya, si John Vic Rimulya, top 10. And then, ang mga kongresista nandun. So, ang taong bayan, battle of public opinion, either paniwala o hindi, kung ako ang inyong tatanungin, personal ko lang opinion, naniniwala ako doon sa isiniwalat ni Saldico dahil galing siya sa loob. Kaya nga, maraming nag-aabang sa susunod na pasabog ni Saldico. Kaya yung panawagan ni Secretary John Vic Rimulya sa mga Pilipino sa buong mundo, kung makita nyo si Saldico, picturean nyo naman, i-post nyo, i-report nyo para malaman natin kung nasaan siya. Anong mga reaksyon? Basahin nyo ang mga post. Hindi! Hindi ko siya isusumbong sa inyo. Tutulungan ko pa, sabi ng mga comments ha. Tutulungan ko, itatago ko para hinihintay ko yung... Sandali, maingay itong aming aso. Hinihintay ko yung susunod niyang pasabog. So, wala na. Sirang-sira na talaga ang kamera. Lalo na itong latest move nila na suspension. Pinapatanggal nila ang 24 na social media post ni Congressman Barsaga. Sabi nila, ano daw yun, contentious, nakakasira daw sa imahe. Hindi ko, basta, within 24 hours. Pag hindi tanggalin, posible daw na patungan nila ng mas mabigat na parusa si Congressman Barsaga. Yun po ang pahayag ng chairman ng Committee on Ethics sa House, Congressman J.C. Abalos. So, tingnan natin anong mangyayari. Anong mas mabigat na parusa sa suspension? Ang alam ko, expulsion na yun o expelled. Para bang ex-congressman Tevez, tinanggal na nila. So, sige, tanggalin nyo. Tingnan natin, matira ang matibay. Isinere niya, itong pagsusumamo, panawagan, nagmamakaawa si Auntie Claire sa taong bayan. Ito, Yusek Castro, nakiusap sa publiko, nabigyan ng isa pang pagkakataon ang Marcos administration. Ayan, sabi ni Paulo Canillote, oh lol, bumaba kayo dyan, ibalik ang dapat ibalik. Kaugag, kautso-utsuhan, sabi niya. Ano ba yung last na panawagan niyang matandaanan ko? Yung magtulungan tayo, sabi niya. Interview with Corina Sanchez, ata yun. Tulungan natin ang Pangulo, sabi niya. Huwag puros negative. Babagsak ng ekonomiya natin pag puros tayo negative. Bago pa niya sinabi na matatag naman ang ekonomiya natin. Wala tayong problema. Okay ang ating ekonomiya. After few minutes, sabi niya, babagsak ang ekonomiya natin kaya tulungan natin ang ating Pangulo. Huwag palaging rally. Kasi ang punto niya doon, yung rally kayo ng rally na apektuhan ang imahe ng bansa. Kaya ang mga foreign investors hindi na papasok sa bansa dahil nga sa palagi lang mag-rally. Kaya sabi niya, tulungan natin ang Pangulo, wag na kayong mag-rally. Parang ganon. So ito, I don't know, yung background, baka tungkol pa rin sa rally, yung November 30. Bigyan ng isa pang pagkakataon ang Marcos administration. Tignan ko lang ang nag-react ha. People who reacted. Auntie Claire, sana makita mo ang mga ito. 7,000 people who reacted. 5,200 tumatawa, 1,200 ang galit, 487 lang ang nag-like or naniniwala sa kanya. So, ilang percentage? Mga
2% lang ang naniniwala sa kanya, 98% wala. As in, baliwalang panawagan. Hindi na naniniwala ang karamihang taong bayan sa inyo. Sana magising kayo sa katotohanan ng anti-clear. Okay, so, comments. Basa tayo sa mga comments. Segred de los Santos, never again. BIU, waka kuyape. John Paul, Dungog, big liar si Auntie Claire. Say, Lasim, you can fool the Filipino once, twice, or even thrice, but not at all times. Hindi nyo na maluloko ang Pilipino. Wala na. Nabudol na nga kami Nabudol tayo noong 2022. After 3 years, wala talagang magandang governance. Kaya, I don't know sa inyo kung makikipagtulungan pa kayo. Bigyan nyo pa ng one more chance. Diba may kanta tayo, one more chance, talalantan, one more chance. All I ask is one more chance. Ito ang theme song ng Anti-Clear, One More Chance. Oh. Okay. One more chance, why not? For the good of the country. Pwede. Kaya lang, kondisyon. Ipakita ninyo ang inyong yung totohanang pagtugi sa mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Yan ang nakikita ko para tumulong ulit, makikooperate ulit ang taong bayan. Hindi si saldi ko lang ang inyong tinutugis, hindi yung mga taga-TPWH lang o mga maliliit na kontraktor. Alam na ng taong bayan sino yung sangkot, mga mastermind. Sinimulan nyo naman lang. Sinimulan nyo. Sinampahan na kuno ng reklamo si Martin Romualdez sa ombudsman. That's good. Kaya lang, totohanan ba yun o pakitang tao lang? Kasi nung una, sinasabi ninyo, presidente mismo nagsabi, walang malakas na ebidensya. Ombudsman nagsabi, walang malakas na ebidensya. Tapos, nung nagsalita si Saldico, bigla niyong sinampaan ng reklamo si Martin Romualdez sa ombudsman. Ano mangyari sa reklamo sa ombudsman? Nagsabi na ang ombudsman na walang malakas na ebidensya. Gross negligence lang. Paano kami magbibigay na one more chance? Tararantan. Bahala na kayo sa one more chance ninyo kung ganyan. Galit ang taong bayan sa grabing nakawan. Ipakita nyo kung totoo na malinis ang presidente na sinasabi nyo siya ang nagbulgar ng korupsyon. Wala siyang kinalaman dyan. For the benefit of the doubt, walang kinalaman mga pangulo. Kaya lang, ipakita nyo yung pagiging pangulo niya, yung sabi niya nga, every peso ibalik sa taong bayan. That's good to hear. But magagawa ba niya? Every person responsible, mananagot. Bakit si Saldico lang at yung mga malilit na taga-DPWH? Sampalan ninyo, Martin Romualdez. In the coming weeks or months, o wag na months, pag masampahan ng kaso si Martin Romualdez at may warrant of arrest, ayan na siguro. Medyo magbabago ang response ng taong bayan. Kaya nyo ba yun? Imbestigahan nyo si Sandro Marcos na nilabas ng resibo ni Saldico yung kanyang insertion. Huwag sa ICI. Dahil wala kaming tiwala sa ICI. Ang hamon ni Senator Padilla doon sa Blue Ribbon Committee hearing para doon live stream
ICI kasi, wala, hindi naman namin alam anong nangyari sa akin. Secret investigation man. Pwede. Sandro Marcos, tanggapin niya ang hamon ni Senator Padilla. Doon siya magpaimbestiga sa Blue Ribbon live stream para makinig kami sa tanong at sagot niya. Oh, okay ba? Para mapagbigyan ng one more chance. Ba't hindi nyo magawa yan? And then, pinaka-importante, ibalik nyo ang aming Tatay Digong dito sa Pinas. Dito nyo ikulong, dito nyo litisin, okay lang sa amin. Habang ang aming Tatay Digong nasa ICC, kung sa mga DDS lang, wala na. Mahirapan kayo ng one more chance.